Ang rallying ito ay ginaganap sa harapan ng Chinese Embassy upang igiit ang pagsuporta sa sa panindigan ng resolusyon na ginanap o ginawa sa Senado na kung saan 15 senators lang ang pumabor sa pagkondena sa resolution na yan para kondinahin ang masamang ginagawa ng sa Chinese Embassy laban sa mga leaders natin na hindi lang sa West Philippine Sea sila binabatikos or sa West Philippine Sea ng aggression nila doon ay ngayon ay pati na sa Senado pinag-aatake na ang mga senador na kumalaban sa kanila na kumampi kay Tarrila na kung saan itong si Tarrila siyempre ramdam na ramdam niya paano naghihirap ang Coast Guard natin kaya gano'n na lang siya ka emosyonal dyan sa ginawa niyang doon sa grupo na siya ang speaker, ano. So ganun lang naman ang ginawang resolution ngayon sa Senado kung saan hindi pumabor itong siyam na senador. Ang una dyan sa mga senador na yan, siyempre yung mga makadidiis, so si Robin Padilla, si Bongo, yung dalawang Cayetano, Bato de la Rosa wala dyan pero nakabuto, Amy Marcos, so ito siyam yun sila, okay? So sa lahat ng membro ng minority ang hindi lang bumuto sa minority na si Jinggoy Estrada na alam ko sa minority siya, tapos sa majority naman na si yung Cayetano, yung babaeng Cayetano, senador na babae, si Pia Cayetano, sa may majority siya pero bumoto siya, pumapanig siya doon sa hindi pagpirma sa resolusyon na yon na pagkondena sa sobrang sa term lalo na ni Senador Risa Hontiveros na pambabastos sa atin pati sa Senado. Okay? So yun ang hindi nila pinipirmahan. Ngayon, itong grupo na to ay hangang-hanga ako na talagang sinusuportahan niya ang panindigan ng Pilipinas na ipaglaban natin ang West Philippine Sea at suportahan ang mga senador na kampi talaga sa atin at para hindi naman maipit din ito si Commodore Tarrila. Maganda itong ginawang grupo na to. Sana dadami pa sila. Sana susuportahan pa natin itong mga to. Sa ginawang pagtitipid ay pangaras sa ating mga opisyal. Tunay, ikaw mo itong Jake Tarrila na ninindigan para sa West Philippine Sea. Nasa inyong harapan din ang mga nakaikang makapili na magtuturing natin mga taksil sa ating bayan, mga taksil sa kapwa natin Pilipino. Okay, kaya tayo ay narinig ngayon sa harap ng ipahada ng China upang ang ating mariin pagkundina sa kanilang mga banta at agresibong pahayag laban sa ating mga opisyal ng pamayahan. Ang ating paninindigan ay malinaw at nakabatay sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at ang 2015 arbitral ruling. Ang paggamit ng dahat at water cannon laban sa ating mga sundalo at ating mga mangingisdang Pilipino sa loob ng exclusive economic zone ay malinaw na paglabas sa ating mga karapatan. Hindi rin tayo mananahimik, hindi tayo magpapatindak, ipaglalaban natin ang bansang Pilipinas. Alam ng bayan, laban sa agresyon ng China sa West Philippine Sea. 9-line, walang illegal na bangungan. China, takas sa West Philippine Sea. Wala sa labaw kasamang Asia. Okay, sure. Magandang umaga po sa inyo lahat, sa mga
lahat sa kapagsasahan mo. Nangyari yung pagkatahan na ito ay pinapakita lang natin ang mga China na nagpupulit sa kanyang lalo na sa ating West Philippine Sea. Ako pa ay narito. Malayo pa pinagalingan para sumuporta sa ating... Anong ginagawa mo dito? Siyempre, paglalaban natin ang ating bayan. Sino ang bully? Ating holy and China. Hindi tayo. Dahil kailangan tayo dito. Dahil nagpapasalamat ako sa mga opisyal na narito nagtatanggap sa ng Philippine Sea. Tayo kami mga Pilipino, tayo mga Pilipino lahat. Nagkaisa tayo. Panawagan natin lalo na ang kabataan, kailangan nagkaisa. Para sa pagtatanggap sa ating bansa. Dahil kahit ako'y senior na, narito ako at tumitindig sa harapan ng China Embassy na kailangan supportahan natin ang ating sarili natin, lalo na ang West Philippine Sea. Ngayon, sa harap ng Chinese Embassy, upang panindigan para sa West Philippine Sea. Nandito tayo ngayon upang suportahan ang matagal na pinaglalaban ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Filipino Student Guild, higa nga, di ba? Maaaring nakita ng China na bastusan sila sa karikasyon. Yan naman talaga ang pinangiyumutok ng kanilang damdamin eh. Pero ito ang ipapaalala ko sa inyo. Higit na nakaka-insulto na kami ay hinaharas nyo sa aming katubigan. Oo nga. Maaaring ang West Philippine Sea, para sa inyo, hindi nyo pinagkilala yan. Dahil administrative order lang yan. Pero hindi dyan nakapatay ang karapatan ng mga Pilipino magtatay sa West Philippine Sea. Ito ay pinagtibay na UNCLOS. Ito ay batas na kinikilala ng maraming bansa. Hindi lang ang iisa. Inakurehan kayong Chinese Big Brother ng mga Asyanong bansa. Pero kayo ay muli. We will not help. We will stand up to bullies. Thank you. Ang iisa ang kanilang buhay. Sa lahat ng mga Pilipino na nanonood ngayon na makakapanood nito, maaaring itatanong nyo, tubig lang yan. Wala akong kapakinabangan dyan. Diyan kayo nagkakamali. Milyong-milyong Pilipino ang araw-araw kumakain ng isda. Hindi nyo ba alam na kung ang ating mga mangingisda Pilipino ay malaya, makapamangista dyan sa West Philippine Sea, pagmumurang isda. So base sa BIFAR, in 2023, ang total na nakuha nating isda sa West Philippine Sea ay umabot sa 201,894.49 metric tons. Ganon kadaming isda ang nakukuha natin sa West Philippine Sea. Knowing na hindi pa tayo dyan talaga, sa gilid-gilid lang tayo nakakuha ng isda dyan ngayon, di ba? Dahil binibantayan ng mga Chinese. How much more kapag talagang todo na ang all out na talaga tayo makapangisda dyan. So, hindi yan basta tubig lang. Kamakailan, na-discover ang Malampaya Squad na may untap resources. Pag yan nagdamit para sa mga Pilipino, magmumura ang ating mga kuryente. Hindi ba lahat ng Pilipino Discovery ng Malampaya East 1. Ito ay makakuha tayo ng 98 billion cubic feet of gas. Maliban pa dun sa condensate na may dagdag pang makuha. Yung condensate naman kasi, pwede mo yung magamit panghalo sa iba pang crude oil na para mag-produce tulad ng gasolina. So, yung 9.8 billion cubic feet, ito'y sa estima nila ay kaya itong mag-supply ng kuryente sa 5.7 million homes sa isang taon. So, kung ilang taon pa itong magtagal, so ganun katindi ang mapakinabangan natin sa West Philippine Sea na yan. Kaya hindi ilang yan tubig, maraming mga nakasalalay dyan. Okay? At kasama pa dyan, yung pag pinaglaban natin ang West Philippine Sea na may-maintain yung international waterways. Ibig sabihin, makadaan dyan ng libre ang mga cargo ships na manggagaling sa Europe, sa US, papunta sa Southeast Asian nations. Kasi pagka once yan ay ang West Philippines ay naangkin lahat yung sinasabi ng China na yung 10-10 line nila, 10-10 line nila ay
pwede nilang ipasara yan. At sa lahat ng mga dapat ay dadaan dyan, dadaan na sa kanila. They can close that area and be maintained when will be powered by them. Sila ang may masunod. Pwede nilang harangin, pagka hindi ka makinig, pwedeng barilin nila yung mga dumadaan sa mga eroplano na sa taas na pasok na sa teritoryo nila. Ganon yun dahil they are basing it na kapag bumigay ang Pilipinas dyan at natalo nila, ang Pilipinas lang kasi parang counterpart sa boundary na para nagbibigay power sa boundary, parang yung paano sa yung international laws, parang ano yan parang kung sa ordinaryong bahay pa yan, para makadaan yung isa na sa likodan ay merong bibigyan mo ng right of way. So yan yun, nagkaroon ng right of way ang gitna na yan in between sa pwesto ng Pilipinas at saka sa Taiwan at sa ano pang lugar yung banda na sa kabilang banda natin. Kaya hindi na walang power ang China na manghimasok, pero pag natalo tayo yun cover na nila yan. Ganon ang what is at stake to this. Kinabang Oo nga. sa siyam na senador na ayaw pumirma sa resolusyon upang kundinahin ang mga pahayag ng China sa ating mga leader. Nakakahiya po Hindi mo natin pinapalayas dito ang ating mga kapatid na Chino na nagninegosyo. Hindi rin natin pinapalis ang embassy. Resolution lang yan upang kundinahin yung kanilang mga sinasabi. Tama, bakit ba ayaw pa sa pirmahan? Resolution nga lang yan, grabe. Ha? Nasaan ang tabang mo? Ha? Ano yun? Mr. Robin Padilla, ikaw na rin nagsabi. Ginawa lang nila to dahil iniinsulto ang kanilang Pangulo. Ngayon, iniinsulto nila ang Pangulo mo. Ha? Sino ba ang Pangulo mo, ha? Xi Jinping. Ano sa atin sa China? Ha? Yung ba ang Pangulo mo? Hindi tayo magkakandalit ng ganito. Kung hindi nabigyan... Resolution lang yan para kundinahin ang pinagsasabi ng ambasador ng China dito sa Pilipinas. Ayaw pa? Yan ang dahilan kung bakit ang isang hindi kilala... Pagkundina lang naman yun. Ayaw pa pirmahan itong siyam na senador na ito. Sa mga mangingista, ha? Sasabihin mo, MC campaign promises lang. Ano ang mga naniwala? Yan ang masasabi ko sa'yo. Sino ba yan? Si Tatay Carton? Siyempre, kaparto nilang ama. Kaya ito lang, ha? Tatandaan nyo mga kababayan, ang West Philippine Sea. Yan ay karugtong ng buhay ng mga Pilipino. Sa mga nagtatanong, hanggang kailan ba dapat makipaglaban? Ang laking halaga nakasalalay dyan sa West Philippine Sea na yan na makinabang ang Pilipino. Ganun, Kaya ganun na lang katindi ng pagnanais na masakop pati buong South Asia, South China Sea ng mga Chinese. Hindi, ha? Ngayon naman mga kasama, tawagan natin si Ma'am Jim Diaz mula sa Loyalista, ano? Magsasalita rin po siya. Kapuri-puri yung ginawa nitong grupo na to. Kaso lang kukunti lang sila. Dapat masamahan pa natin itong mga to para dumami at maramdaman talaga ng mga senador na ito kung gaano natin kasuportado ang resolusyon na yan. Teritoryo natin to, tinakamtan ng China. Binubuli ang Pilipinas. Ang kawawa ng Mga kabataan, dapat makinig kayo dito. Kasi nasa inyo, para sa inyo itong pinaglaban natin. tulungan natin ating Pangulo. Manito mga loyalista, kung puso po kami sumusuporta sa ating Pangulo sa kanyang asinahe. Napakaganda ng kanyang ginagawa. Subalit, ang China pilit na sinisira at ang iba pang alagad ng mga China. Ang ating kapwa Pilipino na papaputol. So malinaw naman siguro sa atin na halos 90% of the Filipinos really is in favor of what the president is doing in really exercising or protecting the West Philippine Sea as our EEZ. Okay? So under the Philippine law, ang Pilipino lang, ang EEZ natin ay para lang sa mga Pilipino. Kaya ang sino mang leader ng bansa na pumapayag na panghimasukan ang West Philippine Sea ay against our law. Pagpapagamit sa mga China. Pamulat na po tayo mga kababayan. Huwag tayong paggamit
So, so maganda pa tong panawagan niya na huwag pagamit. Okay? So, pero base sa iba, actually, hindi nagpagamit tong iba kundi nagpabayad. 'Di ba? Iba naman yung atang paggamit sa nagpabayad. Alin, 'di ba? So, mas okay pa nga siguro yung nagpagamit dahil ibig sabihin sa loobin niya na naniwala siya kaya nagpagamit siya. Pero yung nagpabayad, ibig sabihin dahil sa pera, ikinulum o yung parang ibinigay mo, parang kung sa ano pa, ikanulum mo, di ba? Parang yung sa kwento na si Christ na ikinulunong ni Judas dahil lang sa pera. Okay? Na kumakangkang ng ating ari-arian, kinakawawa ang ating nangingisda. Suportahan po natin ito, ipaglaban natin ang ating karapatan, ang ating ari-arian. Okay. So, yung panawagan na to na ipaglaban. So, dapat tandaan natin itong siyam na senador na ito ay dapat hindi na natin iboto. Kasi nakikita mo naman, resolution nga lang yan para pagkondina sa panghaharas nila. At ito ngayon, hindi lang sa Philippines sila nanghaharas, pati mga senadors natin na halatang kinukondina ang mga ginagawa nila, inaatake nila, di ba? At nandito sila sa ating bansa. Hindi sila natatakot na strike ka nila as if they are the para bang yung na pumasok sa bahay mo na bahay mo yan pero dahil sa mayaman sila, feeling nila mayaman sila, parang iniinsulto nila ang may-ari ng bahay. Ganon ang ginagawa yun. Then these 9 senators are not condemning them. They are making excuses just not to sign. Ang ending, hindi pa rin sila nagsasign, di ba? So ganon din, dapat itong mga senadores na to ay hindi na iboboto, hindi ito para sa atin, di ba? Malaking at stake ang nangyayari sa yung nakasalalay diyan sa West Philippine Sea. I-discuss ko sa inyo ang ibang usapan kung ano bang nakasalalay talaga sa West Philippine Sea. Yung sinabi nilang madamay tayo sa gulo. Pag-usapan natin yan sa ibang topic. Not this time. Ang West Philippine Sea ay akin to na dapat natin ipaglaban. Bayan po natin ang mga ng ating Pangulo. Sadyang napakaganda kanyang ginagawa. Sana man lang mabuhat na tayo mga kababayan. Napakarami sa atin ay mga senador. Hindi ko papangalanan pero may mga senador na nagpapagamit sa China. Pera-pera lang. Mga nangangantag. Mga buhaya. At sobra na ginagawa nila. Nagpapagamit sila sa China. Dapat sila itapon sa China. Doon na lang sila sa China. Huwag sila rito sa Pilipinas. Hindi sila karapat-dapat sa upo sa ating gobyerno. Ang mga nagpapagamit at nagpapaalipin sa China. Pumunta kayo sa China. Kayo mga nakaupo sa ating gobyerno. Maawa kayo sa ating bansa. Ang nag-aalap na araw sa ating lahat. Tayo po, kami sa grupo ng mga kabataan ay sumusuporta sa mga taong handa upang isakripisyo ang kanilang buhay upang proteksyonan ang ating teritoryo. Ang ating teritoryo na pilit inaagaw sa atin ang yaman na dapat para sa atin. Tayo ay dapat tumitig tigil sa tigil. Sa panawagan na to, sa tingin ko dapat natin ito ay suportahan, okay? Hindi naman tayo nangangaway. Gusto lang natin ipakita na ang nadinig nila sa ating mga leaders ay suportado natin. Hindi yung parang nag-iisa lang sila. Okay, kasi 15 may siyam parang may inisip pa rin na kaunting panggugulo pa, lalo pa tayong mahahati, meron silang mahahatak. At kung tayo ay nakakaalam sa anong mga nangyayari at kung mananahimik lang tayo, yun, dadami yun sila. Diba? So sana itong mga, kung anong movement na hindi magulong movement, tulad nito, peaceful rally lang naman to pagpakita na sinuportahan natin ang ating mga congressman na ipinaglaban ng atin
ay dapat ito ay suportahan. Nakita mo itong number lang na to, kukunti lang sila. Dapat sa susunod, pag alam nating meron ito o kaya by this time, maggrupo kayo dyan sa mga same thinking na ano, mag-anib kayo para pag alam natin na may ganitong rally, sumali tayo. Peaceful naman peaceful. Walang problema dyan. Sa konstitusyon natin, payagan tayong to express our opinion, to have a peaceful rally. Okay? Nasa konstitusyon natin yan. sa pagpupuli, sa pagpugulo ng China sa ating teritoryo. Tama sa kainagay natin! Dito sa pagpunit na to, pinakita ko pa din sa inyo dahil gusto kong makarating sa inyo na hanggang ganyan sila, hanggang dyan nila ginawa. Pero para sa akin, pinalabas ko lang yan pero parang hindi ako agreed yon sa pagpunit, no? Kasi para sa akin nga, peaceful lang, walang ganyanan no? Sana, pero I still showed it to you kasi part yan sa ginawa nilang rally. Pero para sa akin, parang di na kailangan ganun gagawin. Tama na yung... Pero yun nga, pagpakita nila na talagang galit sila, doon na lang dinaan ng pagpagpunit. Pero para sa akin, mas okay na din yung sa tono lang, sa punto lang, stressing something that what you really fight for is talagang nanggagaling sa dibdib mo. Hindi na kailangan pang para sa akin lang pero rally naman nila yan. Okay. Ang papel na larawan upang sa papakita ng mariin ang pagpuntika sa ginagawang pagpupuli ng China sa ating mga opisyalis, hindi sa ating mga Pilipinong mamamayan na nakatira sa bahuran ng Pilipinas. Maraming salamat mga kasama. Ah,